Na-turnover na sa Canadian Embassy ang na-recover na ulo ng sinasabing Canadian na si Robert Hall. Ang PNP Anti-Kidnapping Group naman pabor na magdeklara ng martial law sa mga lugar na pinagkukutaan ng Abu Sayyaf. Umaaksyon si Franz Noguera. Isang solusyon ang nakikita ng PNP Anti-Kidnapping Group sa problemang dala ng Abu Sayyaf. Yan ay ang martial law. Kung magpapatuloy daw kasi ang hindi pakikipagtulungan ng local government unit sa mga lugar na pinaghaharian ng banditong grupo tulad ng Sulu, ito lang ang paraan. Sabi nga, pag nag-fail na yung government, hindi na sila nag-work doon properly, at part na sila ng problema, hindi, times na there's a need na kailangan mag-declare ng martial law to be able to put order at the same time, habulin itong mga bandido, mga terrorist na to. Base sa kanilang intel, mismong LGU at ibang grupo ang nakikinabang umano sa ginagawa ng ASG. The government, based on intelligence information, is having a share dun sa ransom. Kasi hindi naman ito magpo-prosper dun kung walang blessing yung local government dun. And pati MNLF, kasi saan man nire-release? Nakikiusap sila sa MNLF, pumapasok sila sa MNLF. Lahat to nakikinabang kasi sa ransom. And this is the worst part. Ang isa pa raw sa problema, ang suporta ng komunidad. Karamihan kasi nitong Abu Sayyaf, may yung blood relationship ng mga tao nandun sa community. Kaya nga, yun yung stronghold nila. Hindi lang sa blood relationship, through intermarriages, nagkakaroon sila ng link. So halos relatives na nila yung nandun. Una nang sinabi ng gobernador ng Sulu na susuportahan nila sakaling magdeklara ng martial law sa lalawigan. Pero dapat daw linawin ang sakop nito. Kung yun ang makakabuti, para once and for all matapos na yung problema namin sa kidnapping, partikular sa Abu Sayyaf Group, ako personally, papayag na ako kasi hirap na rin kami. Sa ngayon, nagbigay ng panibagong deadline ng ASG para sa 600 million pesos na ransom na hinihingi kapalit ang natitirang Pinay at Norwegian na bihag. Una na nilang pinugutan ng 2 Canadian. Nanindigan naman ang anti-kidnapping group sa no ransom policy. Pera lang daw ang habol ng mga bandido kahit ngayong Ramadan. Nagpapatunay lang na ginagamit nila yung Islam para magkaroon silang pera. At kailangan pa nilang pumatay para lang magkaroon ng pera, which is against the teaching of Islam. Kinumpirma rin ng AKG na na-turn over na sa Canadian Embassy ang ulo ng biktimang si Robert Hall. Pero pinuproseso pa rin ang resulta ng DNA test para matukoy ang pagkakakilanlan nito. Ang Malaysia naman, inanunsyo na idinonate sa ilang organisasyon sa Pilipinas ang 12 million Malaysian ringgit o 136 million pesos na naipon para sa 4 na sailor na binihag at pinalayan ng Abu Sayyaf. Umaaksyon, Franz Noguera, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.